Ano kayang magandang negosyo na nababagay sa akin? Yung malaki ang kitaan, tapos hindi ako malulugi. Hey, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa kung ano ang magandang negosyo na nababagay para sa iyo. Kaya kung interesado ka sa pagninegosyo o nagbabalak ka magtayo ng iyong negosyo pero hindi mo alam kung anong magandang negosyo na nababagay para sa iyo, ay para sa iyo ang video ito. Nung nagtatrabaho ka abroad, iniisip ko na ayokong magtagal sa pag-iempleyado. Kasi mahirap maging empleyado eh. Lalo na sa mga factory works. Ang bigat na ng trabaho, papagalitan ka pa, babantayan pa lahat ng mga galaw mo. At kahit gaano mo pa ginagalingan at sinisipagan, ganun pa rin ang sahod mo eh. Parehas pa rin kayo ng sahod dun sa tamad mong katrabaho. Kaya nakakawalang gana eh. Kaya wala akong ibang iniisip kundi mag-transition into business. At sa mga panahong iyon, walang ibang laman ang utak ko kundi ang isipin kung anong magandang negosyo na nababagay para sa akin. Kaya search ako ng search sa internet noon. Wala pang nagtuturo na bibigay ng mga impormasyon sa YouTube noon eh. Bibihira pa lang kasi yung mga nag-YouTube noon. Kaya puro vlog ng mga guro-guro ko ang mga nababasa ko noon. At bawat guro, meron silang kanya-kanyang choice na yun daw ang magandang negosyo. Kaya bawat guro-guro ko ay magkakaiba sila ng best choice na pinopromote. Kaya mahirap mag-decide. Kaya ang ginawa ko, nagbasa na lang ako ng mga libro about entrepreneurship. At doon ko natutunan kung paano mag-generate ang mga entrepreneurs ng mga business idea. Ang mga maling ginagawa ng mga typical na nagtatayo ng negosyo ay iisip muna sila ng isip ng kung anong produkto ang ibebenta nila. O kaya gagawa muna sila ng produkto na ibebenta nila. Tapos pag walang bumili, wala na, lugi na. Mali yun. Ang negosyo ay it's all about solving a problem. Kaya kung nagtayo ka ng negosyo, dahil ang goal mo ay para kumita ng pera, yan ang dahilan kung bakit nag-i-cause ang negosyo mo. Dahil mali ang pagkaintindi mo sa kung ano ang negosyo. Ang pinakadahilan kung bakit itinatayo ang negosyo ay hindi para kumita ng pera, kundi para solusyonan ang isang problema na kinakaharap ng isang tao o ng ating kapaligiran. Halimbawa yung turo-turo na kainan o yung tinatawag na karinderya. Itinayo yan dahil maraming tao ang nasa labas at problema nilang wala silang time para umuwi at magluto para lang makakain. At para masolusyonan ang problema nilang yon, magtatayo tayo ng karinderya para sa kanila. Yung mga high-end o mga social na kainan naman, itinayo yan hindi dahil sa gusto lang nila o hindi dahil lang sa gusto nilang kumita. Marami kasing mga tao ang gustong makapag-banding, gustong mag-celebrate ng mga kung anong gustong i-celebrate, at gustong maka-experience ng mga kakaibang experience. At yun yung mga sinusolusyonan ng mga high-end na mga restaurants. Pero hindi ibig sabihin na hindi importanteng kumita ng pera ang negosyo. Importante rin kumita ng pera ang negosyo para maging sustainable. Para sumahod din yung mga empleyado na nagtatrabaho para mapaandar yung negosyo. Pero secondary na lang yon. Kasi automatic naman napapasok yung pera o yung income kung ang itinayo mo ay tunay na service provider o totoong solusyon sa isang problema. Kasi lahat ng taong namomroblema sa problemang sinusolusyonan mo ay handa at willing silang magbayad sa iyo para masolusyonan yung problema nila. Ganun yun. Kaya ang tamang paraan para malaman kung anong negosyo ang nababagay para sa iyo ay wala. Kasi ang pagtatayo ng negosyo, kagaya ng nabanggit natin, ay pagsolusyon sa isang problema. Hindi ito parang damit o sapatos na mamimili ka kung anong nababagay para sa'yo. Hindi ganun. Para makapag-generate ka ng isang business idea, ay dapat alamin mo muna kung ano ang problema. Ano bang problema ng mga tao o group of people o community na nangangailangan ng solusyon at willing silang magbayad para masolusyonan yung problema nila. Yun ang hanapin mo. Maghanap ka ng problema. Pag malinaw mo nang na-identify kung ano ang problema, hanapan mo na ito ng solusyon. At pag nahanapan mo na ng solusyon, gagawan mo na ng produkto o serbisyo at ipagamit mo sa mga namumroblema para matesting mo kung tunay na solusyon nga ba yung na-develop mo.
Pag willing magbayad ang mga tao para dun sa produktong dinevelop mo para masolusyonan ang kanilang problema, yun na ang tunay na negosyo. Maraming nagsasabi na magsimula ka daw sa kung anong meron ka at magsimula ka sa kung saan ka magaling. Well, tama naman, wala namang mali doon. Pero kulang lang kasi. Halimbawa, magaling ka sa pagsasalon, kaya nagtayo ka ng salon kasi doon ka biyasa. Ang problema, sa pagtatayuan mo ng salon, problema ba ng mga tao doon ang pagkawala ng salon sa lugar nila? Kung nagkataong oo, then walang problema. Pero paano pag sa lugar ninyo, walang namang problema sa pagkawala ng salon? Paano pag walang may kailangan ng salon? Adi wala din. Kahit skills mo ang pagsasalon, kung wala namang nangangailangan ng salon doon sa lugar nyo, hindi rin gagana yan. Dapat mo pa rin isaalang-alang kung may market ba ang skills mo. Kung problema ba ng mga tao yan sa lugar nyo na willing silang magbayad para sa serbisyo mo. Kasi pag hindi, kahit gaano ka pa ka-expert sa pagsasalon, wala din. Lalangawin lang din yan. Kaya dapat, ang unang tinitignan mo ay kung ano ba yung mga problema. Listahin mo lahat ng mga yan at salahin mo yung mga problemang naka-align sa interest, passion, o skills mo. Ganon ang pag-identify ng isang business idea o business opportunity. Hindi yung isip ka ng isip kung anong negosyong nababagay sa iyo, kung anong negosyong malaki ang kitaan, at kung anong negosyong hindi ka malulugi. Mali yun at walang ganon. Yan ang ginagawa ng mga tipikal na nagtatayo ng mga negosyo Kaya hindi sila nagtatagumpay at nalulugi sila kasi mali yung pamamaraan nila. Pati sa passion ganon din. Maraming nagsasabi na ipurso daw natin ang passion natin at yun ang gawin nating negosyo. Tama naman yon, pero pag hindi mo sinamahan ng pag-identify ng problema, wala ding kwenta yan at maaaring ikalugi mo lang din yan. Kasi sabihin na natin na ikaw ang pinakamagaling na martial artist sa lugar nyo. Pero pag wala din namang taong nangangailangan ng skills mo, wala din lang. Hindi ko sinasabing walang market ng martial arts. Meron yan at malaking market niyan. Pero hindi lahat ng lugar ay may market. Kaya dapat hanapin mo yung lugar na may market at doon ka magtayo ng gym mo. Isang magandang halimbawa o case study about this ay yung Airbnb. Noong 2007 sa San Francisco, si Brian Chesky at Joe Gebbia ay nakapansin ng isang problema. Napansin nila na ang mga hotel rooms ay napakamahal at laging unavailable dahil laging puno, lalo na pag may mga malaking conferences o events. Napansin nila ito nung mayroong Industrial Designers Society of America conference dahil lahat ng mga hotels ay fully booked. Kaya ang ginawa nila Chesky at Gebbia, nagparenta sila ng 3 air mattresses sa sala nila at nag-offer sila ng homemade breakfast sa mga guests nila. Tapos gumawa sila ng simpleng website na tinawag nilang Air Bed and Breakfast. Yung idea ay na-verify nung may 3 guests silang attend ng conference na naghahanap ng matutuluyan. Ito yung nag-encourage sa kanila para i-develop yung concept sa mas malaking platform. Kasi nakita nila na ang problemang yon ay hindi lang unique sa lugar nila o sa San Francisco. Maraming mga tao rin around the world ang nangangailangan ng affordable na accommodation options. At maraming tao rin ang gustong kumita ng extra income sa mga bakanting space nila. Kaya noong 2008, Airbnb was officially launched. At ngayon, kitang-kita natin kung gaano nakalaki at kasuccessful ang Airbnb. Halos lahat ng mga malalaking kumpanya, nagsimula silang magsolusyon ng isang problema. At kaya ganun kasuccessful ang Amerika at mga ibang bansa dahil alam nila ang konseptong ito. Kaya kung nagbabalak kang magtayo ng negosyo mo, mali na hanap ka ng hanap ng nababagay sa iyo. Kasi hindi uubra yun. Humanap ka ng problema at yun ang solusyonan mo. At anuman yung mga skills at requirements ng problema na nahanap mo, yun ang pag-aralan mo at ibagay at i-align mo ang sarili mo sa negosyong yun. Hindi yung para kang sino na ang gusto mo ay yung negosyo pa ang babagay at mag-a-adjust pa para sa skills mo. Walang ganon.
Alright, hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. I hope may napulot ka sa video nating ito. If so, isang malaking thumbs up naman dyan. Salamat sa panonood. Wish you success. Bye!